at mapagpalang araw po sa inyo. At nagpapasalamat po ako sa dami-daming nanonood sa akin kay Apo Andy o kay Ka Andy at marami po nagpapagamot. At lubos po ako nagagalak sa inyo sa pagsusubscribe nyo sa akin sa tulong ng Panginoon Kristo sa maibawasan ng mga sakit ng taong dumadating dito sa araw-araw sa amin. At may konti lang po akong sasabihin sa inyo. At may konting tips din po pala ako. Ito po ay may nagpadala po ng pera at binigyan niya po ako, pamasko niya po sa akin. C15 Dragon po, Realme. Binigyan niya po kami ng 8,000, ang halaga po nito ay 7,000. Yung natira pong 1,000, ate, ay pinambili ko po ng pagkain. At masaya po ako na maagang pamasko ang binigay niyo sa akin. At ganun din sa aking pamilya. Kung bakit po ako hindi nakakapag-vlog at ilang araw po kasi naggamot ako sunod-sunod na ilang araw na ako hindi nagba-vlog. Kasi po, eksakto naman po nasira yung cellphone ko at nagbigay po siya naman ng pambili ng cellphone. Kaya unang-una ay nagpapasalamat ako sa Panginoon Kristo at ayaw niya po magpasabi ng pangalan. Lubos akong nagagalak, so sobrang saya po talaga. Unang-una sa Panginoon na pinipo po kayo ng Panginoon Kristo. Tapos po, ipagdarasal ko ang iyong pamilya at kayo ang karamdaman. Lahat man anuman nararamdaman mong sakit, ay lubos akong mananalangin sa aking Ama at sa iyong pamilya. Mabuhay po kayo, ate, at God bless po. Samot dalangin ko sa aking Ama na malayo ka lahat sa kapahamakan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay malaki kong pagpapasalamat una sa Panginoon, pangalawa sa inyo, na binigyan niyo ako ng cellphone. Kasi po kaya hindi ako nakakapag-vlog. Yung naghang na po talaga yung cellphone ko. Tapos po, eksakto yung ginagamit ko naman sa asawa ko, hindi naman po ako sanay sa ganun. Kaya, ewan ko po paano nyo po nasabi yun. Pero masaya po ko talaga. Wala na po akong masasabi habang ako'y nabubuhay, pagdadasal ko ang buong pamilya nyo. At God bless all po sa inyo. At God bless all din po sa mga nanonood sa akin. C15 Dragon po. Ang halaga po nito ay 7,000. At nagpapasalamat ako. Meron na po akong maiba-vlog na masishare sa inyo sa paggagamot. At ito na, kung bakit nagtatanong kayo sa akin, bakit hindi ako nakapag-vlog. Wala po akong cellphone. Kasi importante po talaga ito sa pagbablog. Masayang masaya po ako. 4 gig na to. Tapos 64 gram. Napakataas na po nito para sa pagbablog at malinaw po. Malakas ang audio. At ito po ang samot dalangin ko naman po. Yung nagtatanong po pala sa akin ng matagal na to eh. Ngayon ko lang ito naalala. Yung telepathy o mental telepathy. Kasi po yung third eye po natin ay sa mata. Kahit may third eye po talaga tayo, ito karanasan at tips ko lang po sa inyo. Bagay ang nagturo naman sa akin itong lola ko at lolo ko. Hindi mo rin po magagamit ang iyong third eye sa mga mata kung hindi ka rin sanay gumamit ng telepathy. Ibig sabihin po yun, iba po kasi mental telepathy at saka telepathy. Kaya mo pong matukoy o makausap ang mga anumang laman lupa sa pamamagitan ng iyong isipan. At matutukoy mo rin po sila kung sila ay totoo at nagsisinungaling. Sa panahon po ng inang Solomico at ni Tate Ernesto, ang sabi pa nila ay yun, pag meron ka daw yung kakayahan, mas malakas ka pa sa ermitanyo. Ang tawag daw po kasi noong unang panahon ng mga babae lang doon ay mga banal na, hindi ko naman po sinasabing banal na espiritu. Banal po siya, pero kakaibang pagkatao niya. May binigyan po siya taga ng karunungan at pinili siya ng Diyos. At pumapangalawa po sa kanila ang malakas ang mga ermitanyo na po. At sumusunod po doon yung mga maestro, supremo, yung mga ganun po. Tapos, instrumento. Pero ang pumapangatlo lang yata, hindi ko kasi masyadong pinansin yung sinabi ng aking lola at lolo ko eh. Ang sugo ng Panginoon Kristo. Medyo malakas po yun. Yun po yung telepathy, yung sinasabi po yung kaya mo makipag-connect sa mga mangkukulam o mga demonyo at na kaya mo silang malaman kung gano'ng kalakas sila kung totoo man o nagsisinungaling. Pag meron po tayo yun, ay napakahusay mo na maggamot. Hindi po natin
yung mata natin, magagamit po natin yon kahit magtago sila sa pamamagitan ng isipan. Kaso bago mo natutunan yun, abutin ka ng taon o ilang taon po at matinding sakit ng utak po yon. May kilala po akong taong ganon. Kaya niya po makipag-usap. Hindi ko po alam kung paano niya nagagawa yun, pero matagal niya daw. Gift na sa kanya ng Panginoon yun. Yun po ang hinahanga ko sa kanya. Napakahusay niya po sa ganon talaga. Yun lang po yun Sinagot ko na yung tanong mo sa akin, kuya. Pasensya ka na kung ngayon ko lang ito nasagot kasi kahit buksan mo may third eye ka, kung hindi mo naman kaya gamitin ng telepathy mo sa iyong isipan, makikipag-usap o malalaman mo kung sino na sa loob ng katawan tao, walang kwenta rin po ang third eye. Kasi pwede po yan linglangin ng demonyo. Kasi may third eye po sa Yun po ay galing sa body spirit. Marami kasi talaga ako natutunan sa lola ko kaya mahirap po talagang ipaliwanag ito. Yun lang po at maraming salamat po talaga dito. At pangalawa po, meron na po akong pabablog at nagpapasalamat ako. At saka minsan po yung gusto po talaga magpaturo sa akin maggamot, talagang pag-isipan niya itong maigi. Kasi po hindi po biro-biro ang paggagamot. Nandyan po yung pangungutya, pagbabas, nandyan na po lahat. Nandyan na po yung mga taong alam naman nila ang trabaho mo, tapos nag-iba ka, naggamot ka. Marami po talagang tutukso. Kailangan po matatagang yung loob. Huwag natin pansinin. Yun lang po yung pinaka-importante doon. At sabihin mo sa kanya, God bless na lang. Yun na lang po. Kasi po, dati nagtatrabaho talaga ako, malaki po talaga kinikita ko. Minsan, pag nagsiservice ka, may nagpapaservice, hindi po yun. Minsan, may 100. Natural, mahirap lang po sila. Wala naman inutos sa akin ng Panginoon. Kaya minsan, di ko rin mayosisisi yung ibang tao nagagamot tayo ng hingi o nagpapabayad. Kanya-kanya po yun, obligasyon. O kanya-kanyang mission din ang binibigay. Tapos, pangalawa po, minsan yung unang paggagamot ko dito sa Pampanga, maraming himalang ginawa ng Panginoon Kristo, exorcist, hindi pa ako nagbibidyo, tamad pa po ako. Minsan nanghingi ako ng donasyon o ano pa tag nito po sa mamamalimos ka. May isang tao akong ginamot o hindi lang isa, mga 5 na sila. Sila ay talagang nagulat ako paano ko sila gagamutin, ipatay na. Binuhay siya ng Diyos alang-alang sa kanyang pamilya. Kahit ako nagulat po ako nyo. Kahit nandun na po yung mga pastor nila, nirekomenda lang yun sa akin. Binigyan siya ng maayos na buhay at magandang trabaho. Pero minsan, eksakto pong namamalimos ako ng santo kasi maliit lang yung santo ko. Nag-message po ako sa kanila. Dahil friend ko sila. Masaya ako at maganda na buhay niya at malaki na ang sahod niya. Binigyan siya ng Diyos panibagong buhay, alang-alang sa pamilya niya. Tapos po binigyan po siya ng magandang trabaho na malaki ang sahod niya. Nag-message po ako doon minsan ng mamamalimos ako kahit 20 lang, 10 piso. Binasa lang. Tapos wala po. Kaya yan ang sinasabi ko sa mga paggagamot. Minsan nakakasama ng loob. Pero hindi ko sila matanggihan kahit nagdadala sila ng pasyente. Para lang po yun, para pang mamalimos lang po sa Apo Kristo. Sa mga santo. Ganun din po yung isa, nagtatrabaho din po siya ngayon sa gobyerno. Dati hindi pa siya nagtatrabaho sa, hindi naman po yun parang basta maganda po ang trabaho niya. Nagpapadasal, ngayon natupad niya na yung pangarap niya, tapos meron na siya magandang trabaho. Minessage ko rin po yun. Yun ang hingi po ako ng pampalimos. Binasa lang po. Pero maraming himalang ginawa sa kanya at sa buong pamilya niya. Yun ang ibig kong sabihin. Minsan nakakasama talaga ng loob. Kaya minsan sinasabi nyo, yung iba naniningil. Kasi pag nagagamot ka po talaga ng kulang pa, barang may subo, talagang ang buhay namin ay nakataya. Yan po ang sinasabi ko sa gusto magpaturo sa akin. Mas masarap pa maging normal. Kasi pag naggamot ka, konting pagkakamali mo lang, matinding balik sa'yo. Kaya ginagawa ko lang ito maggamot dahil sa maraming himalang binigay sa akin ng Panginoon Kristo sa mga sakit na sinishare ko lang. Kaya minsan kung talagang naniningil lang ako ng paggagamot, hindi na po ako namamalimos ng pambili ng mga santo o nagdodonasyon. Kasi kaya ko na pong bumili yan dahil naniningil ako. Kaso hindi po inutos ng aking Ama sa langit at sa ngalan ng Panginoon Jesus Nazareno. Minsan meron po akong siniservice, binigyan na ng himala ng Panginoon Kristo, nakalakad na, mga pilay nakalakad na. Minsan 50 pesos, 100 lang po, minsan 200.
Tapos ang ginagawa ko, imbis ba, obligasyon ko po yun, balikan sila ng 14 days o isang linggo. Sila na lang pinapapunta ko. Kasi yung iba po talaga, malala yung pinanggagalingan. Pumupunta dito sa amin sa Pampanga. Medyo hindi ko sila sinisingil. Basta't nagbibigay lang sila at binibigyan ng himala. Gumagaling sila ng mabilis. Dahil alam ng Diyos na ito ay naghihirap na sa kanilang mga karamdaman sakit. At inalilihanan ng demonyo. Binibigyan ng himala. Isa sa mga taong nagpapagamot ang gusto agad, one click, gumaling. Pero galing sila sa mga doktor, di sila mapagaling. O sa medisina. Kahit ako, nahihirapan ako, tao lang ako. Pero nagtutulungan naman kami ng medisina at spiritual. Gumagaling po sila. Tapos, mangyayari lang, wala na. Pag gumaling na sila, itchopera ka na. Pero pag nagkaroon naman sila ng sakit ulit at matagal na panahon, babalik at nakikiusap. Kaya minsan nakala nyo po, nakakasama na loob yun. Bilang instrumento kasi tao lang ako, pinatatatagan ko lang ang loob ko. Kaya yung mga taong inihipo ng Diyos na nagbibigay ng katulad nito, hindi nagpakilala, ayaw pasabi ang pangalan, sila ang mga mapapalad. Wala namang problema kahit pasabi po ang pangalan na hinihipo sila ng Diyos, mapapalad pa rin po sila. At yung naniniwala sa Diyos na kahit hindi nakikita. Dahil ako, marami din akong sakit. Pero ito ngayon, maayos ang aking pangangatawan at hindi na ako nahihilo. Hindi na nalalabo mga mata ko. At hindi na ako nagkakasakit dahil sa tiwala ko sa Diyos. Dahil inalis ko ng lahat ng galit ko sa puso ko. Importante makatulong ako sa kapwa ko. Kaya maraming salamat po talaga ate sa binigay nyo pambili nito. At may mabablog na po ako. Sayang po yung 15 ginamot ko na hindi ko po nablagan. Ngayon makakapag-vlog na po ako. Kasi nagtatanong po yung iba ko bakit wala daw ako update. Kasi kaya ako walang update. Wala akong panggagamit na cellphone. Talagang bumigay na eh. Yun lang po, maraming salamat po talaga. Pasensya nyo na yung sinabi ko, yung emosyonal ng puso ko. Hindi po ako galit. Wala po akong karapatan magalit sa mga taong yung binigyan ng himala ng Diyos. Masaya po ako. Dahil sila'y gumaling. Kahit hindi ko sila nakuhanan ng video dahil hindi ako magbibideo. Mga exorcist. Marami rin naman po silang binigay na pasyente sa akin. Kaya, minsan, ang paggagamot, talagang sakripisyo po yan. Higit pa sa aming buhay. Ang akin lang naman, kung minsan nangangailangan lang ng tulong, minsan pagsubok po yun. Minsan, hindi ko sukat akalay magsasalita ang aking ama ng ganon. Sinusubukan lang tayo ng Panginoon Kristo sa binigay ng biyaya at swerte kung ibinabalik nyo. Kilala ko lang ang mga taong binigyan ng himala ng Panginoon Kristo at sa mga negosyo nila, sa mga ininsensuhan ko, na nagbibigay talaga sila. Minsan ng Pasko, kaya bagong taon sa akin, yun ay binibigay naman nila at kapalit na binigay ng Panginoon sa kanila. Tapos pati nagbibigay din pula sila sa mga charity. Lalo po silang umaasenso. Dahil nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Kaya nga, minsan iniisip ko, yung sino pa, hayaan nyo na po yun. Basta't importante po, masaya na po ako, may pang-vlog na po ako. Nasagot ko na po yung tanong mo, yung mental, basta sa isip po yun. Napakahirap po talaga yun. Pero pag balang araw kung talagang gusto mong maggamot, matututunan mo yun pero hindi po ganun kabilis. Pag natutunan nyo na po yun. At maraming salamat po talaga dito. At God bless all sa lahat ng nanonood kay Apo Andy. At maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo at matapos na itong sako ng 2020 sa 2021 ay maging maayos ng buhay natin at magpasawalang hanggan. At malayo na ang lahat ng sakit o sako na disgrasya panganib sa ating buhay sa buong sanlibutan. At maging maayos ang takbo ng ating gobyerno at presidente, vice presidente, ay sana pagpalain pa sila ng Panginoon Kristo at gabayan sila. At lahat ng kapulisan at sundalo at mga nurse. God bless all po sa inyo. Pagpalain po kayo ng mga Panginoon. At lahat po ng mayors o gobernador po lahat. At maraming salamat po sa inyong lahat. At mabuhay po tayo. Kaya natin to at matatapos na rin po itong problema sa buong mundo. At magiging normal na tayo. Maraming salamat po talaga sa lahat ng nanonood sa akin dyan. At sa lahat nagsusuporta at nagsusubscribe. Hangad ko ang inyong kapayapaan ng inyong isip at puso at lagi ko kayong pinagdarasal sa buong mundo at kayo din po sa mga nanonood sa akin at nagpapagamot. Sa lahat po,
Wala pong VIP dito, kahit sino po nagbibigay ng donasyon. Lahat po yun ay pinagdadasal ko dahil yun ay sinabi ng Panginoon Kristo sa akin. Kung nagsabi man ako, naramdaman ko kanina, wala rin po akong karapatan magalit sa kanila. Importante gumaling sila at pinagdadasal ko rin naman po sila. At masaya na po ko doon. Kahit tinalikuran ko ang aking trabaho at paggagawa ng sasakyan at saka sa pagkikita ko, kahit alam ko naman malaki ang kinikita ko, nandito ako para maglingkod sa inyo. Hanggang abot ng aking makakaya sa paggagamot sa spiritual ng Panginoon Kristo. Sinasabi ko naman pagka minsan dumapunta kayo sa doktor, dahil yun ay utos ng Panginoon Kristo. Dahil alam ng Diyos na anong gamot na makakatapat sa katawan natin. At mabuhay po tayong lahat. At maraming salamat po. At God bless all po sa ating lahat. Salamat po talaga. Maraming salamat.